Hello! What's up sa inyo mga kahabi? Ayan. So, welcome po ulit sa ating page, G's Aqua Hub. Ayan. So, para sa ating unang vlog mga kahabi, no, tuturo ko kayo kung paano gumawa ng DIY na CO2 para sa inyong planted aquarium. Ayan. So, bago tayo magsimula, intro muna tayo guys. Let's go! Ayun mga kahabi, so tulad ng sinabi ko kanina, ang gagawin natin for today is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY na CO2 para sa mga planted tank ninyo. So diretso na tayo, unplug na tayo agad mga kahabi. So ang kakailanganin lang natin is brown sugar. Sa sugar naman kahit na ano siya, pwedeng white, pwedeng brown. Basta sugar, 250 grams ng ganito. So nabili ko lang ito sa halagang 25 pesos sa tindahan namin. Ayan, so sugar. Next naman is yeast. And so ito yung ginagamit kong brand ng yeast, Eagle. Nabibili lang din siya sa supermarket or sa palengke. Yun. Pagpasensya ninyo yun yung asat ng kapitbahay, mga kahabi. Tapos syempre 1.5 na lalagyan. Air hose. Sa lagi kasi nito, nakagawa na kasi ako before. Ito yung experiment ko na pinakauna. So, ang ginamit ko is air hose. Tapos, meron tayong air controller dito. Ito yung magiging taga-control ng pressure natin na lalabas sa CO2. So, ang ginawa ko lang dito mga kahabi is binutasan ko lang sa gitna itong cup niya. Tapos, glinugan ko lang siya. So, effective naman yung glue gun. Pwede naman siya, nasisil naman niya. Basta sisiguraduhin nyo lang na wala siyang leak or walang pwedeng labasan ng hangin or ng pressure pag nagbe-build up na yung pressure niya. Ayun. So, ito kasi is yung failed kasi ito. So, bali ang ginawa ko nung nag-revise ako, mga kahabi, is ito. Ayan. So, itong ginamit ko. Gumawa ako. Same pa rin siya pero wala na siyang air controller. Ayan. So, ganito lang siya kahaba. Tapos, isa pang kailangan nyo is gumamit ako na air stone. Tapos, kung mapapansin nyo dito is meron tayong stick. Ayan. So, cotton buds kasi yan. Bale, ang gagawin kasi nito, mga kahabi, ginawa ko dito is, isiniksik ko yung cotton buds dun sa air hose. So, ang purpose nun is, pipinuhin niya yung lalabas na bubble para sa CO2 natin. So, parang ito yung ginamit ko na diffuser natin para sa ngayon. Kasi hindi pa dumarating yung in-order ko from Shopee na diffuser natin. Tapos, syempre, ayan, ganyan na itsura niya. So, yung air stone is, nirubber band ko lang siya para hindi lumutang yung hose. Ayan. So, ganyan siya. Ayan. Oo, nagpo-focus ba? Ayan. Basta ganyan siya mga kabi. Ayan, so proceed na tayo. Ayan, so tulad ng sabi ko kanina, kailangan natin ng 250 grams ng sugar. So isasalin natin siya dito sa CO2. Sa bote ng Coke. So 250 grams lang sugar. So gagawa lang tayo ng DIY na funnel natin, no? So
Ang ginamit ko lang is Diaryo. Ito na kasi yung available na meron. Pwede kong gamitin. Wala kasi yung funnel namin nawawala. Yan, so bilog ko lang siya. A few minutes later. Yan. A little longer than a few minutes later. Ayan. So, 250 grams mga kabi. So, tinansya ko na lang siya na pero usually 2 cups siya. 2 cups ang measurement ng 250 grams. Ayan. Ayan. So, ito na siya mga kabi. 250 grams of sugar. So, lalagyan na natin siya ng water. So, yung sa water naman ang nilalagay ko muna is hanggang dito lang siya. Bali, 1 liter ang gagawin natin. Pero ang ginagawa ko muna is half lang muna. Para imimix lang natin siya at sisiguraduhin natin madilute yung sugar. So, lagyan muna natin siya ng water mga kahabi. Ayan. So, nalagyan na natin siya. So, isi-shake muna natin siya. Ayan. Bottle cap. Takpan nyo ng maigi. Tapos, isi-shake nyo lang siya hanggang madilute yung sugar. So, pwede nyo rin i-dilute yung sugar sa warm water. Pero wag yung hindi naman yung masyadong mainit, hindi naman masyadong malamig. Yung sakto lang na madidilute yung sugar. Kasi kapag masyadong mainit yung nilagay nyo na water niya, na pinang-dilute nyo ng sugar, ang possibility niya is kapag nilagay nyo yung yeast mixture nyo mamaya is mamamatay yung yeast. So sa halip na ma-activate yung yeast, is mamamatay siya. Ayan, so shake muna natin siya hanggang ma-dilute. Ayan, so siguraduhin yung mga kahabi fully na-dilute yung sugar ninyo. Na-breakdown na talaga siya dun sa tubig. Ayan. So, hintayin muna natin mag-settle ito saglit habang ginagawa natin yung yeast mixture naman natin. Ayan, so yung yeast mixture naman natin, ayan, so eagle ulit, yung ginagamit ko na yeast. Oh, shucks, natapon. Ayan. So, ang timpla naman natin sa yeast mixture natin is ako ang ginagamit ko kasi is 1 tablespoon. Ito ang gamit ko na spoon. So, isang ganito. Nakuha ko lang din yung formula nito sa Google, tsaka sa YouTube sa mga napanood kong videos. Ayan. So, ayan. Okay, mga ganyang karami. Oo, nakikita nyo. Ayan, so, dito ko siya imimix. Ayan, so, yung ko nakikita nyo. Wait lang. Ayan. Ano ba? Basta yan, 1 tablespoon. Hindi masyadong marami, hindi masyadong kukunti. Basta 1 tablespoon ang nilalagay ko. Kasi pag mas marami kayong yeast na nalagay, mas mabilis niyang i-consume yung sugar nilagay na minix ninyo. Ayan. So, haluin natin siya. So, pwede nyo naman dagdagan ng mga kahabi. Nasa sa inyo. Pero ang ratio ko for this one is 250 grams ng sugar. And then, 1 tablespoon of yeast. May optional na ginagawa sila dito is yung iba is nilalagyan nila ng yung pang gelatin. Para medyo magbuo yung sa sugar, pero doon naman siya sa may sugar mini mix. So niluluto nila muna yon, tapos kapag nag-cool down tsaka nila hinahalo. Ang explanation naman nila doon is mas matagal ma-breakdown yung sugar. Ayan. So hintayin muna natin ma-breakdown ito. Balikan muna natin yung sugar mixture natin. Ayan. So,
So, medyo na-dilute naman na lahat. Ayan. Ay. So, yung 1 litro ng mga kahabi, habang hinihintay nating medyo malusaw lahat yung yeast. So, yung ganito, yung 1 liter na gagawin nating mixture, is nagtatagal daw siya ng around 3 to 4 weeks. So, parang 1 month na yun. So, ang gagastusin mo lang, sabihin mo na for this one is 250 grams of sugar. So, since ang bili ko kasi dun is 25 pesos yung 500 grams. So, parang 1250. Tapos, for the yeast, nabili ko lang yung ganito kalaking pack ng around 50 pesos, sabihin na natin. Yan. Tapos, itong airline tubing natin, dito kasi sa amin is nasa 15 pesos per meter siya. Tapos, air valve or air controller, kung ano man tawag sa inyo dito mga kahabi. So, ito is around nasa 10 to 15 pesos lang din siya. So, yun lang yung kakailangan natin. So, sa mga total, this is more or less than 100 pesos. Sa mga nagdi-DIY dyan, medyo nagtitipid kayo ng budget for CO2, pwedeng temporary na gamitin ito. Ang good side lang dito is, sabihin na nating tipid siya. Ayan. So, tipid siyang gawin. Madali lang siyang gawin. Lahat nasa bahay lang. Nasa bahay lang lahat. Tapos, yung haba ng hose nito is nakadepende na rin sa inyo ng mga kahabi kung saan nyo ipupwesto yung DIY na CO2 ninyo. So, kung medyo malayo, pwede nyo mas mahaba. Or kung malapit lang naman, kung itatabi nyo lang siya sa tangke nyo, maikli lang. So, itong ginawa ko mga kahabi, no, ito. So, bote lang siya ng Cobra. Naglast siya ng around 1 week mahigit. Pero ito kasi mas konti yung ginamit ko na sugar and yeast kasi experiment ko lang muna siya kung gagana talaga, since inaaral ko pa kung paano yung timpla niya. Pero ngayon, since medyo nakapako na yung tamang pagtimpla ng mga ingredients niya, gagawin na natin siya in a much larger scale. Tapos sa orasan na ay parang bibilang natin kung ilang araw siya maglalast. So, yun yung magiging update natin for this one. Yeah. Ayan. So, balikan natin yung yeast mga kahabi, ano. Ayan. So, medyo na-dilute naman na lahat. Okay na. So, ihahalo na natin siya dun sa sugar mixture natin. Yeah. Shake natin last time para sigurado. Ayan. Tapos, ang ating yeast mixture. Ito, kukunin lang natin yung mga nabuo pa. Kasi pwede pa yan. Activate pa yan kapag hinalo natin. Para hindi sayang. Ayan. So, ganito ang magiging itsura niya ng mga kahabi. Tapos, tatakpan natin siya ulit and isi-shake natin siya para maghalo. So, kapag na-mix nyo na ito na mga kahabi, once sinahalo nyo na siya, make sure na airtight seal lang siya. Haluin natin siya ng mabuti. Ayan. So, maghahalo na yan. So, ganito ang kalalabasan na kulay niya mga kahabi, or medyo mas whitish pa siya. So, sa lagay nito, hihintayin muna nating activate yung yeast tsaka yung sugar. So, kakainin ng yeast yung sugar, which in return, magpo-produce siya ng CO2. Ayan. So, titignan natin mga kahabi na kung effect ito. So, pag nagawa nyo na siya, tapos naikabit nyo na yung air hose nyo, so, ipapalit na natin yung nandito sa isa. Kasi medyo mahina na ito. Tanggalin natin siya.
isa. Ayan siya mga kahabi. So, ganyan siya. So, ito diretso na siya doon sa tangke. No? Basta ingatan nyo lang, no, kapag ito na yung gamit nyo, yung may hose na, huwag nyo kakalugin yung bottle. Kasi chances is, pag hinalo nyo siya na gamit ito, tatama dun sa may butas sa taas. And once na nag-pressurize na siya, kung ano man yung mixture na nandito, pwede siyang pumasok dun sa tangke nyo kapag nag-pressurize na siya. So pag naitulak na niya, lalabas siya dito sa baba. So dalawang klase ang pwede nyo paggawa dito. So meron yung ganito, single lang, diretso sa tangke. Meron naman yung iba is dalawang bottle ang ginagamit nila. So dalawang hose din yung nakakabit dito. Yung isa, yung main hose niya is diretso siya sa dun sa may isang bottle. Ang laman ng isang bottle is water lang. Tapos from this bottle, yung cap niya may dalawang butas din. So yung isang butas, doon papasok yung para sa pressure nung ginawa nilang CO2 mixture. Tapos yung isang butas naman yan, yun yung magiging outlet niya, papunta doon sa tangke. Ngayon, ano ang purpose ng water, mga kahabi, no? Ang purpose ng water is yun yung ginagamit nila para sa bubble counter nila, para sa CO2. Yan. So yun ang ginagamit nila para mabilang nila kung ilang bubbles per second yung pinoproduce ng CO2 nila. Doon nila tinatansya. Pero sa akin kasi, in my case, nung tinest ko siya nung una, nasa around 10 to 15 bubbles per second lang siya. So since maliit naman yung tangke ko, feeling ko nga masyado pang malakas yun. So ang ginagawa ko is iniipitan ko yung tali ko, yung hose pala, para mabawasan yung BBS niya, yung bubbles per second niya. So itong setup ko is yung simpleng setup lang muna, no? Diretso na siya sa tangke, and the other one is yung may bubble counter. So ito na siya mga kahabi. Hintayin natin siya mag-activate. So ang time activation nito is nasa around 30 minutes to 4 hours. Dapat magpo-produce na siya ng CO2. Yun. Doon yung makikita yung reaction. So balik tayo mamaya mga kahabi after ng mga 30 to 1 hour. Tignan natin kung gagana siya, kasi dito sa maliit, less than 30 minutes nag-activate agad yung CO2 niya, kaya nakaka-produce na siya, no? So I'll see you later guys. Update tayo mamaya. Bye. A little longer than a few minutes later. Yo mga kahabi, welcome back. So update na natin yung ginawa natin kanina na DIY na CO2 natin. Ayan, so i-flip ko yung camera para makita niyo siya. So ito na siya. Ayan, so ito na siya ng mga kahabi. So kung mapapansin niyo siya, meron na siyang mga bubbles dito. Ayan. So ibig sabihin yan is nagsa-start na siya mag-produce ng CO2. Tapos ito na yung output niya. Ayan. Yan na siya mga kahabi. So nagpo-produce na siya. Ayan. So may pino yung bubbles na lumalabas. Ayan. So dapat ganyang kapino yung bubbles nyo. Ayan. Or kung may diffuser kasi sana, pag dumating yung diffuser natin mga kahabi, mas pino yung lalabas dyan. So nagsa-start na siya. So since malaki itong ginawa natin, alam na natin ngayon is gumagana siya. So all good siya. Baka ikakat ko siya dito. Tapos ikakabit natin yung lalagyan natin siya ng air controller. Since malaki siya, hindi ko alam kung gaano pa kalakas yung mapoproduce niya na CO2 later on. So nagsa-start pa lang yan sa case na yan. Tapos i-check ko na lang siguro siya kung ilang bubbles per second ang napoproduce niya, no? So yun. So ayun mga kahabi, ganun gumawa ng DIY na CO2 para sa inyong mga planted aquarium. So ito pala yung aquarium natin, ay maliwanag. Ayan. So yun yung lagyan natin ng CO2. Ayan. So sa next vlog natin is
siguro i-update natin kung ilang days ko na siyang ginagamit. Tapos, mga iba pang tips para sa tamang paggamit ng CO2 natin, no? Tapos para sa safety din ng isda natin. So, yun yung for the next vlog natin mga kahabi. So, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo to, please like, share, and subscribe na rin sa ating YouTube channel. So, andyan lang siya sa baba. Tapos, follow nyo na rin yung page natin para maging updated kayo. So, maraming salamat ulit. Cheese Aqua Hub, signing out.